Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this time gawin po natin ang weekly horoscope for February 10 to 16 para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Capricorn. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And tandaan po natin the readings will be for guidance purposes, so use your free will wisely po. Sa mga tandaan po natin, meron po tayong pong extended readings or mas in-depth na po yung ating mga ginagamit na readings. To have access to exclusive videos, why don't you click and join button sa baba. Readings are for guidance purposes. Lisa, use your free will wisely. Sa mga kailangan po ng private readings and spellworks, message po ako sa Facebook page po natin. Nasa description po sa baba yung link. At for donations, Gcash and Maya can be accepted. Link, the number is in the description of this video. Yan, kasama din si Abu. Pakilala ko pala po. Siya po ang anak ni Mikay. Abu, short for abundance. Eee! So, Capricorn, kamusta na ba ikaw? Kamusta yung maging week mo? Okay, so meron tayo ng Ten of Swords, tsaka si No Place Like Home. So, yung sabi nga nila you create your own home. Kahit saan, kahit patagpi-tagpi yan, kahit pa magulo dyan, if that is where your heart is, that is your home. Kung saan ka nakaramdam ng pagmamahal, kung saan ka nakatanggap ng pag-aaruga, nakatanggap na acceptance, andoon na kaya mo maging ikaw, that is home. Where you feel love, you feel that you are protected, you are taken care of, home po ang tawag doon. And andun kasi deep inside din kasi, ang dami sa inyo, na ang dami nyong hinahanap from your past. Na parang, hindi naman siya regrets. Siguro parang, siguro magandang term ng isip ko is yung nanghihinayang na sayang kasi wala nang ganito, or hindi na nag-materialize yung ganito, or yung mga tipong, you're just trying to live in the moment pa. Ang dami sa inyo. And andoon na, yung mga iba sa inyo, you're counting also, sabi ba, count your blessings. Pero may iba sa inyo kasi, kinakount nyo naman din yung mga sacrifices nyo. Wala namang masama doon. Na, iniisip natin yung bagay na yon. However, andun kasi na, as you do that, yung iba sa inyo, nagkakaroon ng, nagsisimulang mag-develop yung regret, nagsisimulang ma-develop yung panghihinayang, nagsisimulang mag-develop na yung mga moments na, paano kung, or yung mga what if. Be careful sa mga ganong classic emotions, ha? Kasi it can be either good or bad para sa'yo yung outcome nito. Okay? So, medyo may mga emotional steering na nangyayari. So, what's covering you or yung crossing mo? So, we have here is yung the world tsaka the loyal heart. Well, sometimes you just need to be appreciated talaga. Mababaw kung titignan natin, pero actually hindi siya mababaw It's a human decency kasi yun na marinig mo yung terms na thank you, ma-appreciate yung efforts mo, na ma-recognize that you are doing something. Di ba, Abu? Now, andun kasi na loyalty-wise, as a Capricorn, well, you can be really loyal to the end. Andoon na talagang yung pag binigay mo yung isang bagay, you will make sure that it will stay there. Pero doon din kasi na silent mong, silent cry mo din na, hey, ginagawa ko to sa'yo. Baka naman, pwede mo rin gawin sa akin. O, ibalik mo, suklian mo man lang itong ginagawa ko para sa'yo. You know what? Sometimes you need to speak up Hindi kasi lahat ng tao sensitive enough para maintindihan na yung etong ginagawa nating mga bagay na to is something na kailangan din natin.
na maranasan or ma-receive mula sa kanila. Well, there's still hope. Malay natin. Madaming tao sa mundo. There are, 8 billion? Hindi naman siguro lahat ng tao manhid. Your hopes and fears. We have here, your desire is the Chariot and peace. So, sumutat, ang dami sa inyo gustong mag-solo. Ang dami sa inyo gustong mapag-isa. Iba nga sa inyo, naghahanap kung meron lang ng reset button, gagawin nyo. Kasi, it's something na parang, namimiss ko na to eh. Ito yung Pasko dati. Where life was simple, kung saan hindi ako naguguluhan, hindi ako nagugulihimahan. Ano yun? Nagugulumihanan. Ayan. Pero, andun din kasi na you are also hoping na may mga question ka about the people around you, especially within your family. Kasi we have yung Chariot eh. Yung mga what if. What if hindi umarte yung nanay ko? What if naging mabait yung tatay ko? What if naging close kami ng mga kapatid ko? What if hindi mata pobre yung mga kamag-anak ko? What if nakapagtapos ako ng pag-aaral? Ang dami mo what if. So, andun yung isa sa mga desire mo is you want that to be answered. Pero, sorry to put you down, pero may mga tanong talaga na never nang masasagot. Nasa alternate, siguro pala sa tignan na parang alternate future na yun eh. And wala tayong way, wala tayong control. Although, yes, pwede natin siya makita sa cards. Masilip yun. But unfortunately, accepting the reality ngayon, kung ano nasan ka, is the first step of healing yung mga what if mo. And to gain the peace na hinahanap mo. Okay, so your foundation we have here is the card of death and thinker. Well, ano naman na you know when to end things. Isa yun sa mga capacity mo rin eh. Paano mo titigilan ng mga bagay at alam mo din yung mga possible consequences at nagkakaroon ka na ng anong term yun, Abu? Yung tipong nagkakaroon ka na ng contingency plan na kung eto man yung mangyari, etong negative part na to, meron ka ng plano para hindi maging masyadong malala yung outcome, di ba? And this is the moment na with the card of death, andoon na things needs to change na din. Kasi alam mo sa sarili mo na there is a part of you na hindi na ganon fully agreed, nag-agree sa ginagawa mo. Na, oo, siguro deserve naman din nila yung mga hindi magandang nangyari sa kanila doon sa mga sinet mong plans. Pero, anong kasi na, hindi naman innate sa'yo na maging masamang tao. Hindi naman innate sa'yo, hindi naman natural sa'yo na andoon na gusto mong manakit. Naging reaction mo yun doon sa mga ginawa nila against you na pinaprotektahan mo lang yung sarili mo. Minsan naging sobrang lang. Now, in your recent past, meron tayo ditong King of Pentacles, tsaka si Yin. Ano Capricorn, ang dami sa inyo. Two things to Hindi ko lang, pero most ito sa mga sa nanay nyo. Hindi ko lang kung mag-advise or more, so basta magulang na siguro in general. It's either gusto nyong mag-run, tumakbo sa, sa past, at yumakap ulit sa magulang nyo. O andoon ang gusto nyong palitan yung magulang nyo all in all. Pero most ito sa ang nakikita ko yung nanay na side na ayun sa nanay na side yung nanay na side nyo na sa either gusto nyo talagang umiyak or
magpaka-anak ulit sa piling nila. O andun yung punto na gusto talaga umalis sa piling nila. Kasi siguro yung pinaka-shelter na gagamitan, napaka-toxic na nila. So, malaki talaga influence ang magulang natin. Regardless if there are yung biological natin sila or adoptive na parents o yung tipong kinikilala nating parang magulang na natin. Nakalungkot lang, no? Minsan nakakainis. Ba't pa kasi kailangan tumanda natin? Ba't pa tayo kailangan kasi tumanda? Di ba pwedeng maging bata na lang tayo sa piling nila? Kasi nung bata tayo, wala naman tayong problema masyado. Ang concern lang naman natin, kumakalabas tayo ng hapon para makapaglaro. Mga batang 90s and 80s. Possible na ikaw sa future. The Eight of Swords, tsaka Message in a Battle. Yun, Capricorn, there will be some news. Meron ka mga matatanggap na balita na darating sa'yo. Pero may overthink to, ha? Minsan, kasi yung mga darating sa'yo na mga malaman mo, para siyang puzzle na unti-unti mong kailang buuin. Huwag mong, take mo muna siya as it is. Hintayin mo yung mga susunod na mga makukuha mong information. Kasi, kapag nag-react ka agad prematurely or kumbaga nagkaroon ka ng may masasabi ka na hindi maganda tapos hindi mo pa alam yung buong kwento, dude, hindi maganda ang pwedeng kalabasan nito. So be careful, and andoon na with the news, that yung mga news na wala naman kasing salita newses news, basta plural siya, news na plural na makukuha mo, wait for the whole picture. Ha? Hintayin mo yung mga karugtong pa na maririnig mo. Kasi medyo ma-alter yung pananaw mo at yung iyong paninindigan at actually yung tingin mo din sa ibang mga tao na nakapaligid sa'yo. Kamakulit. And if the readings are resonating po sa inyo at gusto niyo magkaroon ng access sa ating exclusive videos or the extended readings, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Okay, tuloy natin. The physical environment we have here is the building blocks and 5 of Pentacles. Dude, manifesting is good. Believing sa process is good. Pero, sabi nga hindi ko lang gusto kong nabasa yun faith without action is dead. Ang pananampalataya na hindi ka gumagawa ay wala. Kaya di ba may kasabihan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So this is where the physical realm is also telling na kailangan meron ka mga movements sa ginagawa. May it be small, may it be big, pero kailangan meron ka ding actions. And those actions, yun yung mga dapat nagsusupport doon sa mga target mo. Kasi kung hindi, wala din mangyayari. Ang ending nito, para si Juan Tamad, natural process, babagsak talaga sa kanya yung bunga ng mangga. Pero hanggang kailan? Pwede naman niya sana in just a few minutes siguro. Maakit niya yung puno, o kung gumawa siya ng panungkit, edi sana, nakuha niya yung mangga at na-enjoy pa niya. Diba? Now, ano kung kamay ko? Now, the emotional environment. Meron ka ditong the Hangman and Mending. Ayan. So, it's actually a question mula sa cards. Ano yung mga bagay na alam mong kailangan mong pakawalan na sa emotions mo? Ano yung mga bagay na kailangan mong mga tao na kailangan mong patawarin? Well, isa dito sa mga dapat mong patawarin is actually your old self yung dating ikaw. Kasi, ko ginawa ko na yun before, na kausap ko yung sarili ko. So, yung kausap ko yung picture ko nung elementary ako. Yung time na nagsimulang masira yung family namin. Kasi during that time, parang sinisisi ko yung sarili ko.
na kasalanan ko, kaya nagkaganon. At wala akong nagawa. So, pinatawad ko yung sarili ko na sinasabihan ko siya na mahina ka that time eh. Hindi mo pa alam yung gagawin mo, hindi ka pa ganun kagaling, hindi ka pa ganun kalakas. And like ko sa sarili ko, I forgive you. Kasi naintindihan ko bakit wala ka nagawa. And na-release ako doon. And because of that release, mas nagkaroon ako ng promise sa sarili ko na sabi ko nga doon sa younger self ko, huwag ka mag-alala, aayusin natin to. Ngayon, ako nang bahala. Ako nang gagawa ng paraan para maging maayos yung ating kinabukasan. Para maging maayos yung ating buhay. So what are those things na kailangan may heal sa past? Ibabalik siya na yun yung verse. Pwede mo nang unahan. Gusto mo, ito ginawa ko. O hintayin mo na yung universe ang gumawa. Hopes and fears mo. Ayan. So we have here the King of Cups and the Treasure Island. Mahirap na maging strong, lalo na kapag tapos wala ka masandalan para maging malakas para sa'yo. Ang hirap na lumaban knowing na wala na palang ibang sasalo sa likod mo kung hindi ikaw lang din. Doon papasok yung planning mo. Remember na yung part dito na kung saan nakakagawa ka ng mga plans. I think ito yun sa foundation mo para maging pabor para sa'yo. Ngayon mo siya gagamitin. Kasi with the Treasure Island, sorry sabihin ko sa'yo Capricorn, pero karamihan sa inyo, ang magiging kakampi nyo lang is me, I, and myself. Wala ka pwedeng asahan. Kasi andoon na since marunong kang mag-plan ahead of time kung ano yung mga kailangang gawin. Ito na nga. Yung hindi nila maintindihan. Rare na makakahanap ka ng pareho ng mindset mo. Rare na makakahanap ka ng tao na kayang makipagsabayan sa kakaya mong gawin. So, the hope that you're looking for is actually, you are that hope. Di ba, Abo? Puka lang, nak. Natin yung possible future mo. So, we have here is the Queen of Pentacles and the Higher Power. Now, the Queen of... Nasabi ito sa possible future mo, ang dami sa inyo, merong kayong itatap in kasi mending sa past eh. Alam mo, pag minen mo tong past na to, parang nilinis mo yung alulod, na tinanggal mo yung bara, tapos dadaloy bigla yung tubig. There will be some discoveries kayong malalaman tungkol sa sarili nyo na ikakagulat nyo na, OMG, ganun pala kami. Or OMG, ganun pala ang kaya kong gawin or yung family ko. So, andito yung point na, subjective yung future mo. Na hanggat hindi mo binibigyan ng proper time para ayusin yung mga sa past mo o i-let go mo yung mga bagay at tao sa past, this part of you, hindi siya makakawala. And mind you, itong part mong to is a very important part of you. Kasi sabihin natin pwede mo siyang tignan na parang powerhouse mo. It's a gift, it's a power, it's a strength, it's a skill or talent, kung ano gusto may tawag, that will help to make you a better version of yourself. So I hope nakatulong yung readings sa inyo. Tandaan, the readings are for guidance purposes, use your free will wisely. So kung bago kayo, please click the subscribe button, bell notification, and like this video. And we have already pulled yung cards para sa extended reading. If you would like to know ano po ito, just click the join button sa baba to have access to it. So if you'd like to for private reading po and spell works or send donations, you can use the link or yung action number po sa description po ng ating video. So guys, Capricorn, maraming salamat sa inyo. God bless, namaste.
Hare Krishna and blessed be, and hope to see you very soon. Mula po dito sa Dominican Hill, Baguio City, kasama po si Abu. You have a great day. I'll see you very soon, and take care po. Bye!